Ito naman po ang selector, no? So kung makikita niyo po ito, ang structure niya, yung pong mga bato o yung mga high density material tulad ng bakal, bato, ay hindi po nakakababa dito. Ang talbog po niya, pag ganon, paatras, pabalik. So kung makikita niyo naman po ito sa dulo po nitong ating selector, o ito rin po kasi ang nagsisilbi na stoner. So kung makikita niyo po ito, may pinto. Pag hinatak niyo po itong pula, nabubuksan po ang pinto sa dulo. Ayun po, tumataas ang pinto. Paano ba nakikita ito dito sa dulo? Ayun po. Okay. Kapag po ito ay gumagalaw, nagbabibrate, ang mga bato at natitirang bigas ay umaakyat papunta ron. Pag po ito ay tinulak nyo, lahat po sila ay aakyat, lulusot dun sa dulo, tapos po, dadaan siya dun sa hose na pababa, at lalabas po dito. Okay. Ang isa pa pong function ng selector na to ay maglinis ng final output, no? Pag tinignan niyo po ito, meron po siya mga butas-butas. At sa loob po nito, sa ibaba nito, screen na ito, ay meron pong fan. Ito po ang nagtatanggal ng mga natitira pa ng mga maliliit na ipa o mga dumi na hindi nakuha sa ibang part, no? Ito po ang naglilinis pa. Ito naman po ang screen, no? Lahat po ng mga broken rice ay pumapasok dito. Yung po mga broken rice papasok dito, pupunta po siya dito sa butas, no? At yung mga good rice naman po dadaan lang dito. Pero dahil medyo malaki po, dahil ang bigas po sa Korea at Japan ay maigsi at matataba, maganda rin po na pwede nyo po kasi itong palitan ng mas maliit na screen. Dahil sa atin po kadalasan ay payat at pahaba ang bigas. Ito pong nakikita nyo na nut dito sa gilid. Nakikita nyo po ba yung nut sa gilid? Meron din po yan sa kabila na nut. Kapag ka po papalitan nyo yung fan sa loob nito, luwagan nyo lang po, tanggalin nyo lang po yung dalawang nut at matatanggal nyo po itong ibabaw. Sa ganun po, madali nyong mapapalitan yung fan sa loob nito.